Back, Burao Corner, kakagising ko lang. Si Beatrice, maulan dito sa amin eh. Sobrang maulan sa amin. So, hindi ako nakapag-vlog kahapon dahil binabaha kami dito eh. So, anyway, ano ba nangyari sa karera? Wala naman ako i-report eh. Maganda karera dahil pala yung carry over. Yun nga lang, dahil carry over, isa lang ka na nanalo. Congrats pala doon sa nanalo. Ang chismis ko, si paring tut ang nanalo, di ba? Tutok naman yun eh sa karera. Di kabaka siya ata, 2-3 Hari yan. Haring Ginto. Yan. Kaibigan ko. Yan. Yan ang chismis kong nanalo. Ano pa ba? Wala naman. Yun, may OTV po nga ako. So, OTV ko, yun, nagpatama na naman kay Tony Starks noong So, bagit 200 na naman ang pinubra. So, linggo-linggo, wala halos ako remittance dahil lahat ng tumataya sa akin, tumatama. So, tingin ko, wala kayo, ang natatalo lang ako siya, si Paring BJ yata natalo. Tarong-tares lahat sila tumatama, beda sa OTV ko. So, pag may sakit lang yung nag-ooperate ng aking YouTube, ng aking Facebook account eh. So pag gumaling na siya, baka makapag-post kami ulit doon. Tapos yun, baka next month, tumanggap ako ng isang group chat ulit. Pero bihira naman eh. So naghahanap ako ng mananaya. Yan, maayos na mananaya. So kung kaibigan ko, yun, pwede naman kayo tumaya doon sa OTV ko. So bakit kayo tataya sa OTV ko? Sa OTV ko, pwede tayo. Si Tony Starks, nagpalit ng ticket. Kung sa passport siya tumaya, hindi niya napagtan yun. Yung pinalit niya, yun ang nanalo. So, kaya sabi ni Tony Starks, kaya swerte siya na hindi siya tumaya sa passport. Sa akin siya tumaya. Kasi nga, kung gusto niya paltan, napaltan niya pa. So, hindi pa siya pressure. Diba? Although, ganun din naman. Magde-deposit din naman kayo. O deposit din kayo sa akin. So, maayos yung mga teller ko. At wala namang problema pa so far. So, importante, hanapin nyo kung saan kayo swerte. Kung swerte kayo sa akin, di okay, di ba? So, yun. So, ano pa ba? Yung part 3, mamaya. Pinitin ko kasi last week, naiya ako kay Kong Mikey na nag-usap kami. Sabi ni Kong, nakalapit ako na dyan. Hindi ko maalala na may sinabi ako kay Moching na nung bata siya, 15 o 16. Pero naman si Kong, hindi ko po para i-undermine yan. Mahal na mahal ko po si Kong. Hindi out of fear, but out of respect. Kay Boss Sandy, kay Boss Benhar, kay Kong Mikey. Ito yung mga taong tumutulong sa industriya natin. Imagine kung nagawa ni Kong Mikey, si Kong Mikey, 40 plus years na sa karera. 42. Ilan na lang ang horse owner on the top of my head na nung 1980s, nung nangyari yan, 80s yun eh, na nandito pa hanggang ngayon. Kaya ganyan ko kamahal si Kong Mike kasi napaka-steadfast niya sa industriya. So, si Boss Sandy, 80s, panahon pa rin na Mayor Simon. Atty. Morales, di ba, 80s guy yan. Siyempre, on top of my mind, ang pinaka-pioneer na baka 70s pa, si Tata Poch po yan, the grandfather of all horse owner. Yan ang pinaka-supremo ngayon namin. Kumbaga, the grandfather of all. Although hindi amin hindi boss, baka makatsakin si Tata Poch. Pero mahal na yan ang pinaka-mahal ko, Sacred Hall. Tata Poch. Ano na yata si Tata Poch ngayon? Baka nasa mga 60 plus na yan. 60 plus years old sa karera. Tapos, sino pa ba? Yung mga bagaching. Si Daddy A. Mga 80s pa lang, nakakabayo na yan. Sila lang naalala ko eh. Sino pa ba? Sa mga horse owner ng 80s. Guys, comment down below kung sino pa yung naalala nyo na 80s pa lang naandito na. Tito Jun Almeida. Ito mga Almeida Brothers. 80s pa lang. Nasa karerahan na. Yung mga horse owner kasi marami ngayon bago na eh. Si Sir Benhar, parang si Dandan so yung unang kabayo niya, mga 1999 na yan. Tito Hermie, ganun din. Mga Habla, ganun din. Tito Elmer, ganun din. Late 2010 na yan. So, pero yung mga pioneer natin, yan talaga ano yan. Di ba? Mang Nonoy Niles, alam ko, baka late 80s din yan o early 90s si Mang Nonoy. So, di ba, yun yung mga
on the top of my head. Lalayo pa kayo. Although wala yata kabayo kayo si ano, ito, no? Ayan. Si Chairman Nelly. Mga 80s pa lang yan, no? Mga 90s. Pero ilan na lang yan. Kaya nga, for whatever purpose it may serve, Kong, I deeply apologize. Mahal na mahal ko po kayo. Not out of fear, but out of respect. Dahil mahal nyo po yung pinaglalaro nating industriya, ganun ko po kayong kamahal. Di ba? Kaya nga excited ako, nakita ko yung picture nito, kasama si Boss Joseph, ko, 80s pa pala. Bong Cecil, nung araw, si Boss Joseph. Nakita ko, nag-picture sila magkasama, tuwan-tuwa ako, sabi ko mukhang Jaguar 2.0, babalik ng marami mga kamay si Boss si Kong, pero alam ko, pag nag-collab na naman sila ni Boss Joseph, blockbuster na naman to. Blockbuster to, so kudos. Tapos ito, excited din ako dahil parang i-implement na yata ng PJC yung XD plus 1. Puta, pakaganda sana this weekend, matuloy na sa PJC. Abangan nyo guys, extra double plus 1. Kaya, marami pa tayong things. So, yun. So, babalik nga ako yung kay Kong. Sabi ni Kong, hindi niya maalala na nagawa niya yon. At kaya nga, yung part 3 medyo na think about ako kasi tinignan ko muna baka may mga nabanggit na naman ng pangalan. So ito naman for entertainment purpose lang, kayo kung mapagalitan ako ng mga or may magsumama na loob sa akin. So sabi ko nga ko, niloloko ko baka exuberance of youth lang naman yan. Alam mo, pag bata tayo medyo aggressive tayo. Pero sabi niya, hindi ko talaga maalala pa wala yata. Kung ginawa ko yun, dapat binanila ako doon. So ito ko nga boss So, magiging po ako ng public apology kasi siyempre, lalo na kayo, may pangangalagaan. So, saka nakita nyo naman, lahat ng kabayo nito, wala namang binabiyahe. Hindi naman naturo si boss na ganyan. Win-win o Jaguar nga, diba, secretary. So boss, sorry po, ulit. I love you, boss. What else? Ano pa ba? Yun, so, review ko. Nakikiusap lang po ako sa Bayang Karerista na kung ano man marinig niyo po sa part 3 namin ni Kuya Monching, ito pass is pass. Kumbaga, nakwento na to kasi nga matatandaan na kami, ayaw na namin nababash. At least, huwag nyo na kaming i-bash. O si Kuya Monching, nagmamagandang loob lang yung tao. Nakita nyo naman ang bago. 30 years na siya sa Amerika. Almost 25 years. So, almost 30 na rin yata si Kuya Monching sa Amerika. So, napaigin na buhay ni Kuya Monching. Ako'y nagpapasalamat kay Kuya Monching, dahil pinaunlakan niya yung aking interview. At maghahanap pa tayo ng mga mas may interview pa na iba. Pero inuna ko lang kay Monching dahil yung mga kwento nung araw, yun ang pinakamasarap. Kaya naniniwala po ako na kaya magbago kasi pag nalaman yung karera ngayon, wala yan, yung mga yarihan ngayon, wala yan. Nung araw, karapalan talaga. Karapalan nung mga panahon nila Kuya Bong. Open secret yan, di ba? 80s o 90s, talagang ibang klase yan, di ba? O, miski na prior to that, although hindi ko na inabot yun, kaya hearsay na yun. Pero alam ko, 80s and 90s talagang those were the years. Pero sana, huwag ka masyadong magkalawa na. Say hi ka nga muna, anak. Lakas mo naman. Hello. Ayan. Medyo inaantok si Betis kaya magalaw yung video. Meron mo pala siyang guys, yung vlog. Ang pangalan niya sa YouTube ay Catherine Terona. So nagsasayaw siya doon. Pag naka 1,000 views siya yung sasayaw niya, guys, magpo-post siya ulit ng video. So guys, sana supportan niyo naman si Beatrice. Okay, dahil yan naman ang pangalan niya, Catherine Terona sa YouTube. Di ba? Yun. So, invite mo naman sila, guys. Sabi mo, guys. Guys, pumunta na kayo sa YouTube challenge ko. Okay. So, yun. So, basta no bashing, light lang tayo. So, iba nung araw, iba kayo. So, kaya ako naniniwala na kaya natin linisin ang karera kasi we've gone a long way. So, yung mga nakasabayan pa nila nung 90s na mga hinete, iilan na lang yan. Ilan na lang yan.
Wala nang carry over masyado. So sana mabago na yung sistema. Wala nang mga captain board. Diba? Eh ngayon, meron pa rin ilang hinete na talaga namang notorious. Alam niyo naman yung binatang kid ko. Diba? Kaya ako, kung ako binabash niyo na may prejudice ako sa tao na yun, kasi nga, may alam ako na baka hindi niyo alam. Diba? So, baka after 30 days, pag in-interview ko, tsaka lang lalabas lahat. So, just enjoy the video and remember to be good because God is good all the time. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. Subscribe kayo Bye-bye. sa akin. Bye-bye. Catherine Tarona. Bye-bye.